Mama, yung sapatos ko may pudpud na. Tapos yung bag ko kahit ano labahan mo, may dumi pa rin, di ba? Anak, yun kasi yung sabi ng tatay mo eh. Alam mo naman, di ba? Mama, honor student po ako. Sana pagdating naman po sa mga gamit, hindi niyo po ako tinitipid. Buti pa yung mga classmate ko. Mga bago yung mga gamit sa school. Nak, naplansya ko na yung uniform mo ha. Tapos naayos ko na rin yung mga gamit mo para sa school bukas. Pahinga ka na. Anong oras na rin kasi para maaga ka pa kasi bukas. Ma, hindi po ba tayo bibili ng mga bagong gamit ngayon para sa school? Anak, di ba last year lang naman natin binili yung bag mo tsaka yung sapatos mo? Pwede pa yun, anak. Mama, yung sapatos ko may pudpud na. Tapos yung bag ko kahit ano labahan mo, may dumi pa rin, di ba? Anak, yun kasi yung sabi ng tatay mo eh. Alam mo naman, di ba? Mama, honor student po ako. Sana pagdating naman po sa mga gamit, hindi niyo po ako tinitipid. Ulan. Oni, Oh, may luto na ako. Gusto mo na ba kumain? mamaya na. Busog ako eh. Kumain kami sa trabaho. Ay, sasabihin pala ako sa'yo. Si Amanda kasi nagtatampo. Bakit daw? Gusto niya kasi magkaroon ng mga bagong gamit para sa school niya. Hindi pa nag-usap na tayo nakaraan. Okay naman daw. Ayun, kausapin mo nga. Lagi mo na dito. Ay. Oh. Anong may problema ba na? Papa, lahat po kasi ng mga classmate ko, may mga bagong gamit sa school. Bakit po kasi ako wala? Anak, nag-usap na tayo nakaraan eh, di ba? Alam mo naman na medyo humina yung negosyo ngayon eh. Kaya nakikiusap pa ako sa'yo na pagtsagaan mo muna. Total, okay pa naman yung mga gamit mo eh. Papa, parang tinatamad na nga po ako pumasok sa school bukas. Kita niyo naman po, Papa, yung mga efforts ko sa school. Hindi po ako lagi nawawala sa highest honors. Oo nga anak, kaya nagpapasalamat kami sa'yo sa ganun. Kaya lang kasi, yung sitwasyon natin ngayon, medyo hindi tayo katulad yung isang taon eh. Kita mo naman, di ba, pag talagang meron, sobra-sobra yung binibigyan namin sa nanay mo kasi nga, nakikita namin yung effort mo sa school. Kaya nga nakiusap ako sa inyo nakaraan dahil, anak, palipit tayo ngayon eh. Dami kasing gumaya sa negosyo natin, kaya nagkaroon ng maraming kaago sa benta. Bakit po, Papa, yung mga classmate ko? Nakakagawa po ng paraan yung mga magulang nila. Alam mo anak, sobrang swerte namin ng nanay mo sa'yo kasi, nga, hindi ka nawawala sa highest honors sa school. Pero sa totoo lang, yung nakikita ko sa'yo ngayon, binabago ng talino mo yung asal mo eh. Anak, alam mo ba, nung nag-aaral ako nung bata ako, kita mo naman yung mga medal ko rin kung gaano kadami, di ba? Tsaka yung award. Pero alam mo ako anak, never ako nag-demand ng mga gamit na gusto ko sa nanay ko tsaka sa tatay ko. Kung ano lang yung binibigay sa akin, okay na ako daw. Kasi anak, di naman yung basihan eh.
Hindi yun ang basehan ng pagiging matalino. Hindi yun ang kailangan ng lahat na matalino. Kung babaguhin ng talino mo yung asal mo at iiral yung inggit mo sa kapwa, anak, kahit wala ka na sa top 10, okay na lang sa akin. Parang baliwala lang po pala sa inyo yung mga efforts ko sa school. Anak, mali yung pag-unawa mo sa sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko lang sa'yo, wala tayo sa sitwasyon ngayon na katulad ng 1 taon. Ito ulitin ko, yung mga gamit mo okay pa. Alam mo ibang estudyante, anak, kahit nakatsinelas lang sila, kahit yung bag nila, yung plastic lang na pamalengke ng nanay nila, pumapasok. Ganado pumasok, anak. Alam mo ba yung ibang bata? Walang pang-enroll o talagang gustong-gusto na mag-aral pero hindi kaya. Dahil ultimo yung ipapabao sa kanila, kakainin na lang ng buong pamilya nila, anak. Ikaw ang laki na advantage mo sa mga ganong bata. Hindi ko binabanggit yung mga yun para gayahin mo. Ang gusto ko ilagay ko ngayon sa isip mo na hindi para parehas ang sitwasyon ng buhay. Darating ang panahon, yung talino mo pwede mawala. Pag nangibabaw na nangibabaw yung inggit mo sa katawan, at sinira ng tuluyan ang arte mo, yung sarili mo, anak, baka maraming taong magalit sa'yo. Tingnan mo ano nasasabi mo sa akin ngayon na parang kinukumpara mo kami sa magulang ng mga classmate mo. Bakit anak? Magulang ba kami sa'yo? O nasanay ka lang na laging sobra, kaya ka ganyan ngayon. Saka alam mo anak, bilang magulang mo, ayaw naman namin na hindi ka namin nabibigyan ng gusto mo eh. Pero bilang magulang mo, masakit din sa amin na hindi mo kami maunawaan. Di ba anak? Ang lagi nating aim sa buhay o lagi ko sinasabi sa'yo, uunahin mo yung lawak kaysa sa talino. Sa nangyayari sa'yo ngayon, pinabago ka ng talino mo. Kung hindi mo mapagtsatsagaan yung mga gamit mo nandyan, na kung tutuusin, pinapangarap yan. Yung mga estudyanteng walang gamit, sapatos, bag, ano't lahat. Hindi ako manghihinayan sa 1 taong tumigil ka. Kasi pag sinunod ka namin ng nanay mo at pinilit namin yung gusto mo, kami rin ang mawawala na ipapakain sa'yo. Papa, pasensya na po. Sorry po. Salamat po sa pagmulat sa akin ngayon. Anak, pasensya ka na rin ha. Wala akong intensyon na masaktan damdamin mo. Gusto ko habang bata ka, mas lumalawak ka. Tandaan mo anak, ang taong malawak ligtas sa lahat. Ha? Yung talino nandyan na yan. Kumbaga, yan yung pinaka-strength mo. Kung ano man meron yung mga classmate mo na bago, anak, meron ka nun dati. At meron ka pa rin ngayon. Hindi ka nawawalan. Sabi ko nga sa'yo, lagi mo idadasal. Lagi ka magpapasalamat kung ano meron ka. Kasi lahat ng meron ka ngayon, wala yan sa maraming bata.
Again, ulitin ko. Gusto ko habang bata ka pa, marunong ka na magbasa ng sitwasyon. Kung ano na yung kakayanan natin, o kung ano yung hindi natin kaya. Ha? Sige na, pahinga ka na. Pipilit naman ni Papa eh. Maaga pa naman. At may school. Mag-pray ka na mag-pray. Alam mo, lumakas ulit agad yung business natin. Bukas, next week, bibilang kita ng gusto mo, anak. Huwag kang mag-alala, ha? Sige na. Sige po. Pakinggan mo lang muna yung pakausap ni Papa ngayon.